Guro, may narinig akong ingay. Ako. Guran, ang iyong talento ay pambihira, nakakamangha sa mundo. Ang iyong guro ay wala nang maituturo pa sa iyo. Kunin mo ito. Guro. Ano ito? Pagkatapos mong mag-aral, kailangan mong mamuhay ng simple, danasin ang hirap ng mundo, at sanayin ang isip sa gitna ng lahat. Sa iyong likas na galing, sa 3 taon ay makakamit ang batas na malinis at magiging walang katulad sa mundo. Naiintindihan ko. Magsasanay ako ng mabuti. Tiyak na tapos. Tandaan ito ng aking alagad. Babala, babala. Sumalakay ang mga demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Hindi na kaya ng babaeng dakilang mandirigma ng dakyan. At siya ay unti-unting natatalo. Ang buong lungsod ng ulap ay naging labanan. Lumikas na ang lahat. Wow! Ang tindi ng labanan. Parang doon ang order ng delivery na ito. Sinasabi ko sa'yo, dakilang mandirigmang Chen, huwag ka nang lumaban pa, kaming 4 na magkakasama ay walang katulad sa mundo. Ang kapalaran ng dakyan ay parang kandila sa hangin na madaling mamatay. Bakit mo gustong mapahamak? Maganda ka rin naman, pakasalan mo na lang ako, mamuhay ng marangya kaysa mamatay kasama ng dakyan. Tumahimik ka. Ako si Chen Qinglan na nagtatanggol sa bayan. Mas pipiliin ang mamatay. Hinding-hindi susuko sa mga tagalabas ng hangganan. Dahil matigas ang ulo mo, ipapadala na kita sa kabilang buhay. Ha ha ha, ha 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 ha. Hoy! Haha! Ano? Sa cellphone na nagtatapos sa 170 dalawa? Nandito na ang delivery nyo. Hi! Saan galing ang hangal na ito? May naghatid ng pagkain dito? Hindi! Dito po yon. Dulo ng numero ay 170 dalawa. Ang tatanggap ay si Sintang Chen Qinglan. Hahaha, hahaha. Sintang dakilang mandirigmang Chen. Mamamatay ka na pero nagawa mo pang umorder? Bilib ako. Bilib talaga ako. Siguro ito na ang huling pagkain na in-order ng dakilang mandirigmang Chen para sa sarili. Dahil ito na ang huling kain niya. Dapat lang na masarap ito. Pero gagawin kong gutom na multo. Ang dakilang mandirigmang Chen na yan. Ha 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 ha. Umalis ka na rito, bata. Ang pagkaing ito para sa dakilang mandirigmang Chen ay hindi na niya makakain. Hindi maaari iyan. Kaming mga tagahatid ay laging handa. Tiyak na tapos ang aming gawain. Kahit gaano pa kalayo ang ihatid. Dapat itong makarating sa kamay ng customer. Ayoko na ng pagkain. Umalis ka na agad. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Oh. Huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Gusto mo akong paalisin para bigyan ako ng masamang review, di ba? Ikaw, Mababawasan ako ng $200 sa isang bad review. Tingnan niyo siya. Ang ganda ng pangarap niya. Haha. Tumabi ka nga muna, kaibigan. Malapit na akong malate sa order na ito. Lapastangan, inaakala mo bang wala rito ang dakilang ito? Isang hamak na tagahatid. Ang nangahas na utusan ang dakilang ito. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. At baka maawa pa ang dakilang ito sa buhay mo. Sino ba talaga ang may problema? Ikaw ang humaharang sa dinadaanan ko. Pinipigilan mo akong maghatid ng pagkain. Kaya ikaw ang dapat humingi ng tawad. Naghahanap ka ng kamatayan. huwag kang pumatay ng inosente. Isang daliri lang ay nawasak ang kawalan? Nasa tuktok ng lakas na siya? Akala ko noon, ang dakilang mandirigmang Chen na ang pinakamalakas sa dakyan. Hindi ko akalaing sa mga karaniwang tao ng dakyan ay may ganito palang eksperto. Dahil sa taong ito, ang dakyan ay mananatiling matatag. Hindi natin sila dapat kalabanin. Sana ay masiyahan kayo sa inyong pagkain. Kung maaari ay bigyan niyo ako ng 5 bituin na pagsusuri. Sana ay masiyahan kayo sa pagkain. Kung maaari, bigyan niyo ako ng 5 bituin na pagsusuri. Ginoo, sandali lang. Oh, bakit po? Ginoo, sa inyong lupit sa sining, hindi kayo dapat nagtatago rito? Nais ni Qinglan na anyayahan kayo. Maging gurong maharlika ng dakyan upang protektahan ang aming mga mamamayan? Hindi pwede. Hindi mo ba nakikitang busy ako? Marami pa akong order na dapat ihatid. Kung ganoon,
Mag-order pa si Chinglan ng isang order at pakikuha na lang po. Wala namang problema doon. Sinasabi ko sa'yo, mag-order ka lang sa malapit na kainan, lalakarin ko na lang para kunin para hindi na ako babalik pa sa syudad. Huwag mag-alala, Ginoo, malapit lang. Nakikiusap ako. Kunin ang ulo ng demonyong soberano ng 4 na rehiyon para sa kapayapaan ng dakiyan. Ginoo, patawarin niyo po kami. Handa kaming sumuko sa dakyan at magsilbi habang buhay. Mabuti at alam nyo ang inyong lugar. Teka lang, mga bro, tagahatid ng pagkain lang ako, ginagawa nyo namang mahirap para sa akin. Sige. Bukas sa dakilang hotel ng Hongge sa lungsod ng Ulap, gaganapin ang rito ng pagsuko. Kapag hindi kayo dumating sa oras, mag-order ulit ako ng isang order para ipakuha sa Ginoo ang mga ulo ninyo. Pwede na yan. Basta may order, kahit saan man ay ihahatid ko. Iyan ang tungkulin naming mga tagahatid ng pagkain. Tandaan nyo yan ha. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Hinding-hindi kami sisira sa usapan. Aalis na ako. Tabi muna mga bro. Namumuhay ng simple at walang hangad sa katanyagan, tunay ngang siya ay isang dakilang eksperto. Ay, lobat na. Ate May, pakisiyasat ang pagkakakilanlan ng Ginoong ito. Opo. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Nahanap ko na. Ang pangalan ng Ginoong ito ay Guran. Wala siyang pamilya at nakatira sa pamilya Liu sa lungsod ng Ulap. May dakilang gawa si Ginoong Gu para sa dakiyan, kaya dapat kaming magpasalamat. Dahil ang Ginoo ay walang hangad, ibigay na lang sa pamilya Liu ang karangalang mamuno sa rito ng pagsuko. Magandang balita, natalo na ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Handa na siyang sumuko sa dakyan. Ang rito ng pagsuko ay pamamahalaan ng pamilya Liu ng lungsod ng Ulap. Pamilya Liu, mukhang ito ay ganti pabor ni Chen Qinglan. Pero mabuti na rin ito. Siguradong matutuwa si Ruo Xuan kapag nalaman niya sa nakalipas na mga taon sa tulong ko ng palihim ay lalong lumakas ang pamilya Liu. Ngayon, baka sila na ang maging una na pamilya sa lungsod ng Ulap. Pagkatapos ng delivery na ito, ay uuwi na ako para magdiwang kasama si Ruo Xuan. Senyorito Qin, dahil sa iyo, kaya nagkaroon ang pamilya Liu ng pagkakataong ito na umunlad at makuha ang karapatang mamuno sa rito ng pagsuko. Siyempre naman. Ang lolo ko ay isang elder sa Alyansang Panlaban ng Dakyan at sinabi niyang aalagaan ang inyong pamilya Liu, kaya siguradong mangyayari iyon. Pero teka lang. Ruo Xuan, paano mo kaya ako pasasalamatan? Siyempre nakadepende iyon sa utos ni Senyorito Qin. Ipinagbili kita ng isang pompo ng mga rosas at parating na ito ngayon. Talaga? Ruo Xuan, hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mga rosas sa atin. Ano ang ginagawa ninyo? Wala kaming ginagawa. Ruo Xuan, ngayong nakita na ito ng lalaking pinagtaksilan ng asawa, ay wala na tayong dapat itago pa. Ang isang magandang babaeng tulad ni Ruo Xuan ay hindi na babagay sa iyo. Mag-impake ka na at lumayas ka na sa pamilya Liu. Ikaw na walang kwentang manugang na nakitira. Ay hiniwalayan na ni Ruo Xuan. Ruo Xuan, gusto kong marinig ito mula sa iyo. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ni Senyorito Qin? Hindi tayo magkapantay. Sa nakalipas na 3 taon, nagpakapagod ako para sa pamilya Liu, habang ikaw ay tagahatid lang ng pagkain na walang silbi. Hindi tayo nababagay sa isa't isa. Naisip mo na ba kung bakit lumago ng ganito ang pamilya Liu? Kanino ba talaga ang merito na ito? Siyempre dahil sa sarili ko, at sa tulong na rin ni Senyorito Qin. Baka hindi mo pa alam, ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon ay sumuko na sa Dakyan at ang pamilya Liu ang mamamahala sa rito ng pagsuko. Kung wala ang tulong ng pamilya Qin, paano makukuha ng pamilya Liu ang karangalang ito? Noong nilusob ng demonyong soberano ng 4 na rehiyon ang Dakian, nasaan ang pamilya Qinyo? Noong sunod-sunod ang pagkatalo ni Chen Qinglan, nasaan ang pamilya Qinyo? Ngayong payapa na ang mundo, ang kapal ng mukha mo para Guran, ang pamilya Qin ang kumuha ng papuri. Ang lakas ng loob mo. Ang reputasyon ng pamilya Qin ay hindi pwedeng sirain ng isang basurang tulad mo. Guran, alam kong hindi ka matanggap, pero kailangan mong harapin ang katotohanan. Para kang langgam sa harap ng pamilya Qin, pinapayuhan kitang huwag ng manggulo, dahil kung hindi na kita mapoprotektahan. Hayaan na. Ang mga ganitong gulo ay bahagi lang ng pagsubok sa mundo. Pusong malinis. Walang bahid ng dumi. Ruo Xuan. Tapos na ang ugnayan nating dalawa. Sa hinaharap ng pamilya Liu, mabuhay man o mamatay. Wala na akong pakialam. Ano raw? Senyorito Qin, huwag ka nang magalit sa isang basura. Bukas sa rito ng pagsuko, tatayo tayo sa itaas at hahangaan ng lahat. Habang siguran, ay titingala na lang sa atin.
Anong balita? Kagalang-galang na dakilang mandirigma, may masamang balita. Ito ang pinakabagong balita. Pinalayas ni Liu Ruoshuan ang manugang na nakitira na siguran. At nakipagkasundo na siya sa anak ng pamilya Qin na si Qin Feng. Bakit napakakitid ng isip ng pamilya Liu? Kung nakipaghiwalay na sila sa pamilya Liu, tiyak na hindi sisipot si Ginoong Gu sa lugar ng rito ng pagsuko. Kung wala si Ginoong Gu, magwawala ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Walang makakapigil sa kanila. Huwag mag-alala, may isa pang paraan. Mag-order ng pagkain. Ipaabot kay Ginoong Gu ang pagkain sa lugar ng rito ng pagsuko. Opo. Ay naku! Talagang nag-isip ng mabuti si Chen Qinglan para sa rito ng pagsuko na ito. Nag-order pa siya ng pagkain para papuntahin ako. Kahit ayaw ko nang makita si Liu Ruoshuan. Pero ang profesionalismo nating mga tagahatid ng pagkain ay hindi dapat mawala. Kapag tinanggap ang order, dapat itong ihatid. Uy, hindi ba ito ang talunang siguran na pinalayas ng ate ko? Alam mo ba kung anong lugar ito? Dito gaganapin ang rito ng pagsuko. Susuko na ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Puro malalaking tao ang darating dito. At hindi ka karapat dapat na tumapak dito. Hindi sa gusto kong pumunta rito. Kung hindi lang nag-order si Chen Qinglan at talagang ako ang pinapunta niya, sinasabi ko sa'yo, kahit magmakaawa pa ang pamilya Liu sa akin, hindi pa rin ako pupunta. Kalokohan. Pagkatapos ng rito ng pagsuko ay ang piging ng bansang Dakyan. Puro masasarap na pagkain ang naroon. Ano ang katayuan ni dakilang mandirigmang Chen? Papansinin ba niya ang basura mong pagkain? Hindi ka naniniwala, ha? Sige, tatawagan ko na ngayon si Chen Qinglan. Para siya mismo ang sumundo sa akin. Sinasabi ko sa iyo, sa oras na iyon, ikaw na ang magpaliwanag sa iyong kagalang-galang na dakilang mandirigma. Hindi kaya ito ay gamit talaga ni dakilang mandirigmang Chen? Hay naku, kalokohan. Sino ba si dakilang mandirigmang Chen? Paano siya makikihalubilo sa tagahatid na ito? Umalis ka na rito kasama ang basura mo. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Anong ginagawa mo? Kinokontak ko si Chen Qinglan. Tigil na sa pagpapanggap. Kahit si ate ay walang kontak kay dakilang mandirigmang Chen. Umalis ka na agad. Isa, kahit ako ay isang tagahatid ng pagkain, mayroon akong sariling prinsipyo, tiyak na tapos. 2, dahil ginalit mo ako ngayon, ihahatid ko talaga ang pagkain ito sa loob. 3, bayaran mo ang cellphone ko. Nananaginip ka. Hay naku. Tandaan mo ang sasabihin ko. Nandito ako ngayon. Ikaw na hamak na tagahatid, huwag mong asahang makakatapak dito. Tabirian, mahuhuli na ang order ko. Problema mo na iyan, ano ang pakialam ko? Alam mo ba, gustong-gusto ko siyang makitang nagpapanik ng ganyan. Dahil sa pinagsamahan namin ni Liu Ruoshuan noon, ayaw kitang saktan, pero huwag mo akong sagarin. Ay naku. Nagalit na siya. Ay, nakakatakot naman. Takot na takot ako. Haha, ay nako. Sino ka ba sa akala mo? Huwag kang sagarin, sinasagad na kita ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Sino ka ba sa akala mo? Huwag ka raw pilitin? Ngayon pipilitin kita. Anong magagawa mo sa akin? Aft. Senyorito Liu, ayos ka lang ba, Senyorito Liu? Sa tingin mo ba ayos lang ako? Ikaw Guran, sumosobra ka na. Nagawa mo akong saktan? Lumpuhin niyo siya. Ang lakas ng loob mo, sinaktan mo si Senyorito Liu. Ngayon ay malalagot ka sa akin. Hoy, tagahatid lang ako rito. Wala akong masamang balak sa inyo. Ano pang hinihintay niyo? Baliin niyo ang mga kamay at paa niya. Durugin ang mga tadyang niya. Gusto ko siyang mapaiyak at tumawag sa kanyang ama. Opo. Teka. Sabi ko naman sa inyo, wala akong masamang balak. Huwag kang lalapit. Ate, iligtas mo ako. Anak, ayos ka lang ba, anak? Aking kapatid. Guran, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong magwala rito. Ako. Manahimik ka. Ayaw kong makinig sa paliwanag mo. Ate, ang hayop na siguran sinaktan niya ako. Kailangan mo akong ipagtanggol. Kayong mga walang silbi. Umalis na kayo rito. Guran, alam kong masama ang loob mo dahil hiniwalayan kita. Pero kahit na anong mangyari, huwag mong ibuhos ang galit mo kay Xiaolong. Dapat alam mo ang lugar mo. Pinapayuhan kitang tanggapin na ang katotohanan. Wala na kayong pag-asa ni Ruoshuan. Huwag kayong magkamali. Nandito lang ako para mag-deliver ng pagkain. Wala itong kinalaman kay Liu Ruoshuan. Mag-deliver? Pinapatawa mo ako. Hindi ka nag-deliver ng maaga o huli?
Eksakto pang sa rito ng pagsuko ng pamilya namin, doon mo pa naisipang mag-deliver? Tapos sasabihin mong walang kinalaman kay Ruo Xuan, sino namang maniniwala sa iyo? Tama na, Guran. Matitiis ko ang kalokohan mo sa ibang pagkakataon. Pero hindi ngayong araw. Ang rito ng pagsuko ay para sa kinabukasan ng dakyan. Hindi ka pwedeng maging bastos dito. Bakit ba ang hirap mag-deliver ng pagkain? May posibilidad kaya na kumpara sa rito ng pagsuko na iyan, ang daladala kong pagkain na ito ang mas mahalaga sa kinabukasan ng dakyan. Hahaha. 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 Sandali lang, parang may mali sa pandinig ko. Ano raw ang sabi ng hangal na ito? Sabi niya ang dala niyang pagkain ay may hawak ng tadhana ng dakyan. Nakakatawa. Ang tadhana ng Dakian ay napakahalaga. Pinasa nito ni dakilang mandirigmang Chen. Ang isang basurang tulad mo ay nangangahas na pag-usapan nito. Guran, dapat mong malaman na dahil sa sinabi mo kanina ay pwedeng kang parusahan ni Senyorito Qin. Ako? Nagkasala? Tanungin mo si Chen Qinglan kung magagawa niyang sabihin iyan. Lapastangan, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Natawagin sa pangalan si dakilang mandirigmang Chen. Tama na, Guran. Dahil sa pinagsamahan natin noon, ay hindi na kita pananagutin. Umalis ka na, hindi ito ang lugar para sa iyo. Bakit nakatayo ka pa riyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ruo Xuan? Kailangan kong ihatid ang pagkain na ito. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Sapat na, Guran. Hindi mo ako mababawi sa ginagawa mo. Lalo mo lang akong pinandidiri. Huwag mong ubusin ang natitira kung malasakit para sa iyo. Liu Ruoshuan, huwag kang masyadong mataas. Nandito ako ngayon para gampanan ang tungkulin ko bilang tagahatid. Kayong lahat, maaari bang tumabi na kayo? Hayaan mo na siya, Ruo Xuan. Sa isang basurang tulad niya, ay wala nang dapat pang pag-usapan. Dahil ayaw mong umalis ng kusa, ay ako na mismo ang magpapalayas sa iyo mula rito. Si Senyorito Qin ay veterano ng alyansang panlaban at may pambihirang lakas. Siguradong malilintikan ka sa kanya. Tumabi kayo. Naghahanap ka ng gulo. Hi! Senyorito Qin, Nasampal lang si Senyorito Qin. Guran. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Hindi ko akalaing may galing ka pala. Tama. Siguradong naging kampante lang si Senyorito Qin. Kung ibibigay ni Senyorito Qin ang lahat, walang laban ang suwail na batang iyan. Guran, humingi ka agad ng tawad kay Senyorito Qin. Ang pagbangga sa pamilya Qin ay isang malaking sakuna. Manahimik kayong lahat. Walang makapagliligtas sa kanya, hindi pa ako kailanman nasampal sa buong buhay ko. Ngayon, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Anong klaseng pangkukulam ang ginamit mo? Maliit na babala lang iyon. Gusto ko lang itanong, sino pa ang mga ngahas na humarang sa pagde-deliver ko? Harapin niyo ang bunga nito. Guran, siguro nga ay may kaunting galing ka, pero kailangan kitang paalalahanan. Ngayon ang dakilang piging. Guran, isa ka lang hamak na tagahatid ng pagkain. Ang pagpasok mo ay makakasira lang sa dangal ng dakyan. Kapag nabulabog ang rito ng pagsuko, magiging makasalanan ka ng dakyan. Ituturing kang taksil sa bayan. Guran, huwag ka nang magmatigas. Hindi mo kakayanin ang pagiging taksil sa bayan. Taksil sa bayan? Kayo lang ba? Hindi niyo mapapatunayan yan. Wala kayong karapatan. Papasok na ako. Ate, Senyorito Qin, hahayaan na lang ba natin ang hayop na yan na pumasok ng ganyan na lang? Anong magagawa natin? May kakaiba sa taong yan. Sino sa atin ang makakapigil sa kanya? Siya na isang hamak na tagahatid ay malayang nakakapasok sa bulwagan. Saan na lang ilalagay ang mukha ng pamilya Liu? Senyorito Qin, magdesisyon ka na. Huwag mag-alala, hindi siya makakatakas. Dahil wala siyang utang na loob at pinipilit pumasok sa hotel, ang paratang na taksil sa bayan ay hinding-hindi na niya matatakasan. Anong ibig mong sabihin, Senyorito Qin? Sa rito ng pagsuko ngayong araw, nandyan din ang aking ama. Basta't narito siya. Hinding-hindi na makakabangon si Guran. Mataas na opisyal ng alyansang panlaban si Matandang Qin. Ang isang salita niya ay magtatakda sa buhay ng hayop na yan. Guran, huwag mo akong sisihin. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Kasalanan mo ito at wala kang dapat sisihin. Kumusta na ang mga plano? Huwag mag-alala, kagalang-galang na dakilang mandirigma. Ang order ay tinanggap na ni Guran. Mabuti naman, sa ugali ni Ginoonggu, kapag tinanggap ang order, siguradong ihahatid niya ito. Sa piging ng pagsuko na ito, dahil narito si Ginoonggu, siguradong magiging maayos ang lahat. Sa tansya ko, dapat ay nasa bulwagan na si Ginoonggu. Kung ganoon, bilisan natin. Makarating sa bulwagan sa loob ng 10 minuto upang makaharap si Ginoonggu.
Hoy, sino yan? Ginoo. Ginoo, magandang araw. Sino po ang hanap nyo? Magandang araw. Nag-order si Chenching Lan ng pagkain. Hinahatid ko lang ito sa kanya. Pagkain? Iwan nyo na lang po muna rito. Itatanong ko lang po. Paalam. Anong kalokohang pagkain? Malinaw na nagdadahilan ka lang. Gusto mong guluhin ang rito ng pagsuko. 100 taon nang nakikipagdigma ang dakiyan sa labas ng hangganan. Ngayon sa pagsisikap ni dakilang mandirigmang Chen, sumuko na rin sa wakas ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Ito ay isang dakilang tagumpay, pero nang himasok ka sa bulwagan, sinasadya mong sirain ang rito ng pagsuko. Ikaw, ano ba talaga ang masama mong balak? Sinasabi ko na nga ba, sa ganito kagalang-galang na bulwagan, bakit may nakapasok na tagahatid ng pagkain? Bilang mamamayan ng dakyan, sinisira mo ang kapakanan ng dakyan. Nakakahiya ka. Hindi dapat palampasin ang ganitong taksil. Gawa-gawa lang ang paratang na yan. Madaling mag-imbento ng kasalanan. Bilang mataas na opisyal ng Alyansang Panlaban, hindi ko hahayaang maghasik ng gulo ang basura ng lipunan na gaya mo. Idinedeklara ko na ang taong ito ay may malaking taksil. Dapat siyang parusahan ng lahat. May tutol ba kayo? Nililinis lang ni Matandang Qin ang mga taksil sa dakyan. Sino ang magrereklamo? Sinubukan niyang sirain ang rito ng pagsuko. Kaaway na siya ng buong dakyan. Wala nang kakampi sa kanya. Sino ang mangangahas na humarang kay Matandang Qin? Ako si Liu Rulong ang unang lalaban sa kanya. Ang pamilya Bai. Ang pamilya Li. Ang pusong pamilya sumusuporta Chen. kay Matandang Qin sa pagpuksa ng taksil. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Handa na ang inyong kasuotan. Nasa bihisan na po ito. Guran, alam mo na ngayon ang bigat ng pamilya Qin. Ito ang tinatawag na isang tawag. Lahat susunod. Ito ang antas na hindi mo kailanman maaabot. Ginalit mo ang pamilya Qin. Para kang daga sa kalsada. Lahat ay gustong bugbugin ka. Guran, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga rito. Hangang-hanga talaga ako sa tibay ng loob mo. Kahit na ganito na ang sitwasyon. Nakukuha mo pang tumawa. Sinasabi ko sa'yo, Guran, baka naman nabaliw ka na sa takot. Gusto ko lang magtanong. Dito sa Alyansang Panlaban ng Dakyan, ang pamilya Qin ba ang masusunod? O ang kagalang-galang na dakilang mandirigmang Chen? Siyempre si dakilang mandirigmang Chen. Ang dakilang mandirigma ay lumaban sa digmaan. Pinrotektahan ang bayan. Ang kanyang galing ay walang kapantay. Kay Chen Wuzun lang kami sa buong alyansa. Dahil ituturing niyo akong taksil sa bayan, bago niyo ako hatulan, mabuti pang itanong niyo muna kung papayag ba ang dakilang mandirigmang Chen niyo. Sa paghatol sa isang hamak na tagahatid ng pagkain, hindi na kailangang gambalain si dakilang mandirigmang Chen. Guran, huwag kang masyadong mayabang. Sa mata ni dakilang mandirigmang Chen, isa ka lamang maliit na langgam. Guran, sa tingin ko ay baliw ka na. Iniisip mo bang pauprotektahan ka ni dakilang mandirigmang Chen? Mahirap talagang payuhan ang matigas ang ulo, isang taong naghahanap ng kamatayan. Masyadong mapagmataas ang pamilya Qin niyo. Balang araw kayo rin ang sisira sa sarili niyo. Nagagawa mo pang isumpa ang pamilya Qin. Hindi mo na kailangang alalahanin ang buhay ng pamilya Qin. Ayon sa batas ng Dakyan, ang taksil sa bayan ay dadalhin sa Alyansang Panlaban. Para parusahan ng kamatayan. Kapag lumaban, papatayin agad. Mabuti pang sumunod ka ng maayos para hindi ka na masaktan pa. Kung hindi ay ako na mismo ang kikilos. Para malasap mo ang tunay na lakas ng sining. Ang ama ko ang pangdalawa sa Alyansang Panlaban. Antas ng lakas niya ay kasunod lang ni dakilang mandirigmang Chen. Ang mga basurang tulad mo, isang piraso ng daliri lang ay kaya ka nang paitikin. Naku, dahil mapilit ang inyong pamilya Qin, pagbibigyan ko na ang inyong hiling. Halika. Iposas niyo ako. Wala nang atrasan ito. Sa palabas na ito, titingnan ko kung paano tatapusin ng pamilya Qin ito. Ang hamak na tagahatid na ito, bakit ang hilig magpanggap? Guran, ngayon ay malinaw na. Hindi ka lang mahirap, kundi tanga pa. Ang pagpapaalis sa iyo sa pamilya Liu ay ang pinakamatalinong desisyon. Mabuti na lang at pinalayas ka sa pamilya Liu. Kung hindi ay baka dumating ang araw na madamay pa kaming lahat. Sinasabi ko sa inyo, malalaman niyo ring balang araw na hindi ako pabigat sa inyong pamilya Liu, kundi isang napakalaking biyaya. Naku, nagsisimula na naman siyang mag-ilusyon. Senyorito Qin, ilayo mo na siya agad. Ang rito ng pagsuko ang pinakamahalaga ngayong araw. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa isang baliw. Tama si Roshuan. Kapag naantala ang rito ng pagsuko, kahit tadtarin ka pa ay hindi sapat na pambayad. Dadalhin na kita sa Bartolina ng Alyansang Panlaban.
narito na ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Maligayang pagdating kagalang-galang na dakilang mandirigma. Ano pang hinihintay nyo? Ilabas nyo na ang baliw na iyan. Huwag nyo nang sirain ang kalooban ng dakilang mandirigma. Bakit kayo nagmamadali? Hayaan niyo muna akong bumati sa inyong dakilang mandirigmang Chen. Kapag naistorbo mo ang kagalang-galang na dakilang mandirigma, papatayin ko ang buong pamilya mo. Guran, huwag kang magwala rito. Wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Chen Qinglan. Chen Qinglan. Anong nangyayari dito? Umalis kayo. Napakalakas pala ng alyansang panlaban nyo, Sintang Qinglan. Kagalang-galang na dakilang mandirigma, huminahon po kayo. Ang pagpapapasok sa isang hamak na tagahatid ng pagkain ay pagkakamali namin. Huwag kayong mag-alala. Paalisin na namin siya ngayon din. Anong hamak na tagahatid ng pagkain? Anong pinagsasabi nyo? Siya si Ginoong Gu. Ginoong Gu. Pasensya na sa pagkahuli. Pinaghintay ko si Ginoong Gu. Ikaw, hindi ka naman huli. Kung dumating ka ng mas maaga, hindi mo makikita ang magandang palabas na ito. Ano ito? Kanina lang. Ang pamilya Qin ay pinaratangan ako bilang taksil sa bayan. Gusto nila akong ipakulong at bigyan ng parusang legal. Malaking taksil? Kagalang-galang na dakilang mandirigma, hindi nyo po alam. Pumasok siguran ng walang pahintulot sa bulwagan. Sinubukan niyang guluhin ang rito ng pagsuko at sirain ang kapalaran ng dakiyan. Isa siyang mapanghimagsik na taksil. Kalokohan. Sinong nagsabing pumasok siya ng walang pahintulot? Kung si Ginoong Gu ay isang taksil, wala nang matitirang. Tapat sa dakiyan sa buong mundo. Anong tinatayo niyo diyan? Alisin niyo agad ang posas ni Ginoong Gu. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Baka may pagkakamali lang. Isa lang siyang hamak na tagahatid ng pagkain. Bakit niyo siya binibigyan ng ganyang importansya? Tumahimik ka. Huwag mong bastusin si Ginoong Gu. Galit na galit ang dakilang mandirigmang Chen. Sino ba talaga itong siguran? Wag na. Hindi ako mapipigilan ito. Tungkol sa nangyari ngayon, inaasahan ko ang isang maayos na paliwanag. Ang pamilya Qin ay nag-abuso sa pwesto at lumabag sa batas ng alyansa simula sa araw na ito. Tatanggalan ng kapangyarihan sina Qin Wanian at Qin Feng. Sila ay magiging hamak na tao at palalayasin sa alyansang panlaban. Kagalang-galang na dakilang mandirigma, hindi ako papayag. Para sa alyansang panlaban at dakiyan, ang pamilya Qin ay nagbigay ng lahat sa aming pagsisikap. Siya na isa lamang tagahatid ng pagkain. Paano siya maikukumpara sa pamilya Qin? Dahil lang sa isang tagahatid, ay itatapon ang pamilya Qin sa alyansa at ibaba sa putik. Hindi ba masyadong madaya ang dakilang mandirigma? Wala kayong alam sa tunay na halaga ni Ginoong Gu. Isang basurang tagahatid lang. Anong halaga ang mayroon siya? Makinig ka, basura. Ang sinasabi mong basurang tagahatid, ang nagpasuko sa demonyong soberano ng 4 na rehiyon at nagligtas sa kapayapaan ng dakiyan. Ano? Siguran ang nagpasuko sa demonyong soberano? Imposible, anong klaseng tao siguran? Ang pamilya Liu ang mas nakakaalam. Isa lang siyang palamuning walang kwenta. Kung may kakayahan talaga siya, hindi sana siya pinalayas ng aming Ruo Xuan. Kaya nga wala kayong mga mata. Ang mamuno sa rito ng pagsuko ay isang malaking karangalan. Ang inyong pamilya Liu ay maliit na pamilya lang sa lungsod ng ulap. Ang karangalang ito. Bakit ito mapupunta sa pamilya Liu? Hindi ba dahil ito sa tulong ng pamilya Qin? Walang kwenta ang pamilya Qin. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kung hindi dahil sa impluensya ni Ginoong Gu, paano nyo makukuha ang karangalang ito? Sayang at hindi nyo ito pinahalagahan. Ang kawalan ng galang kay Ginoong Gu ay dapat pagbayaran. Parurusahan ang pamilya Qin at hindi rin makakatakas ang pamilya Liu. Paano niyo po balak parusahan ang pamilya Liu kagalang-galang na dakilang mandirigma? Tatanggalan ang pamilya Liu ng karapatang mamuno sa rito ng pagsuko. Simula sa araw na ito, ibaban ang lahat ng negosyo ng pamilya Liu at bawal nang pumasok ang sinumang miyembro nila sa alyansang panlaban. Kagalang-galang na dakilang mandirigma, nais niyo po kaming tuluyang ubusin. Diyos ko po, kapag natuloy ang parusang ito, tapos na ang aming pamilya Liu? Kasalanan niyo ang lahat ng ito, kagalang-galang na dakilang mandirigma, ang inyong parusa. Tama na. Dahil sa respeto kay Ginoong Gu, magaan na ang parusang ibinigay sa pamilya Liu. Kapag nagreklamo pa kayo, lalo lang bibigat ang inyong kasalanan. Ginoong Gu, sa ganitong paraan ng pag-aayos, nasisiyahan ba kayo? Ano? Nararapat lang iyan? Makatarungan naman. Mabuti naman kung nasiyahan si Ginoong Gu. Nasa ibaba pa ang sasakyan ko? Baka mahuli ako ng pulis trapiko. Ako. Sandali lang, Ginoong Gu. Bakit? Ginoong Gu para sa mga tao ng dakyan. Pakiusap, manatili muna kayo. Ginoong Gu, sa buong dakyan, kayo lang ang tanging makakatalo sa demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Kung wala kayo rito, nag-aalala si Qinglan na baka magkagulo sa rito ng pagsuko. Hindi ba't sinabi ko na ito dati pa? Bibigyan kayo ni Qinglan ng 5 bituin na pagsusuri. May kasama pang hita ng manok? Sige. Deal!
Wala pa ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon? Pumunta muna kayo sa silid ng tsaa para magpahinga. Sige, maiwan muna kayo rito. Tuloy po kayo, Ginoong Gu. Isang hamak na tagahatid ng pagkain, paano naging bayani ng dakiyan ng ganoon kabilis? Naniniwala ka ba talaga sa ganyang kalokohan? Ama, ano po ang ibig ninyong sabihin? Isang piyon lang siguran. Gusto lang gamitin ng walang hiyang iyon ang dahilan na ito para ubusin ang kapangyarihan ng pamilya Qin at solohin ang alyansang panlaban. Hahayaan na lang ba natin si Chen Qinglan? Siyempre hindi. Dahil naging malupit ang walang hiyang babaeng iyon, huwag niya kaming sisihin sa gagawin ng pamilya Qin. Sisiguraduhin kong si Chen Qinglan ay mawawala sa mundong ito ng tuluyan. Gagawin ko ang lahat para si Chen Qinglan ay mamatay ng walang libingan. Pero siya ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Ano naman kung dakilang mandirigma siya? Kung gusto niyang ubusin ang pamilya Qin, dapat siyang maghanda dahil patayan na to. Iyon ang pagkaing inihatid ni Guran. Siguradong kakainin niyon ni Chen Qinglan. Ito ang minanang lason ng pamilya Qin. Ang lason sa puso, kahit katiting lang nito, ay sapat na para mawalan ng malay. Maputol ang hininga at wala ng lunas. Lalasonin niyo po ba ang dakilang mandirigmang Chen? Ito lang ang tanging paraan. Sigura nang naghatid ng pagkain, kung malason ang dakilang mandirigmang Chen, sigura ng una at tanging sisisihin. Kahit anong mangyari, hindi tayo kailanman paghihinalaan. Aba, isang pana, 2 ibon. Balae, napakatalino mo talaga. Hindi pwede. Ang dakilang mandirigmang Chen ang haligi ng dakyan. Kapag namatay siya, mapapahamak ang buong dakyan. Ito ay pagtataksil sa bayan. Mahalaga pa ba ang bayan? Kapag hindi namatay si Chen Qinglan, mawawala ng lahat ang pamilya Qin at pamilya Liu. Ruo Xuan, huwag kang maging maawain. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ate, tingin ko ayos to. Ito lang ang tanging paraan natin. Mamatay si Chen Qinglan. Mamatay si Guran kapag hawak ko na ang alyansang panlaban. Uunlad ng husto ang pamilya Liu. Ano pang hinihintay mo? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Dumating na ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Dumating kayo sa tamang oras. Sabi ko na nga ba, napakadisiplinado nyo sa oras. Kaming mga tagahatid, gusto namin ang mga kliyenteng tulad nyo. Sa ganitong kalaking kaganapan ngayon, hindi kami nangangahas na mahuli kahit sandali. Sariwa pa sa isip ang nangyari noong araw na iyon. Kung mahuhuli kami sa oras, walang makakayanan ang galit ng Ginoo. Dahil nandito na ang lahat, wag nang mag-aksaya ng oras. Simulan na ang rito ng pagsuko. Ito ang inihanda ng dakyan na, sulat ng pagsuko. Tingnan ninyo ito. Kung ayos na ay lumagda na kayo, Handa kaming sumuko sa dakyan. Hangad namin ang kasaganaan ng dakyan. mabuti. Magsiupo na kayo at pagsaluhan ang piging ng dakyan. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Ang pagkaing hatid ni Ginoong Gu ay nandoon pa. Muntik ko nang malimutan. Ito ay pagkaing personal na hatid ni Ginoong Gu. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang piging. Pakihawakan mo ito para sa akin? Opo. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Nako, sa itsura ng kagalang-galang na dakilang mandirigma, tila nalason siya ng malubha. Sino ang may lakas ng loob? Nalasunin ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Tama, ang kagalang-galang na dakilang mandirigma ang haligi ng dakyan. Ang tagapagtanggol ng milyon-milyong tao sa dakyan. Ang sakta ng kagalang-galang na dakilang mandirigma ay talagang isang kabaliwan. Walang limitasyon ang kasamaan ng salarin. Napakababa at walang hiya. Dapat itong imbestigahan hanggang sa huli. Dapat Oo. madala sa hustisya ang tunay na salarin. Dapat itong panagutin hanggang sa huli. Ibinigay ni Chen Qinglan ang lahat para sa dakyan? Bakit nyo ito ginagawa sa kanya, Pingheng?
Dahil sa pagkain na inihatid, nalason ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Huwag kalimutan, ang pagkain na ito ay inihatid mismo ng isang tao. Siya ang pinakasuspek sa paglalason. Pinaghihinalaan niyo ba si Ginoong Gu? Hindi ito maaari. Walang dahilan si Ginoong Gu para gawin iyon. Nariyan na ang ebidensya. Siya ang nagdala ng pagkain. Sino pa ba ang salarin kundi siya? Kilala mo ang mukha pero hindi ang puso. Hindi natin kailanman malalaman kung gaano kasama ang loob ng isang tao. Guran, naging mabuti sa iyo ang kagalang-galang na dakilang mandirigma? Hindi ko akalaing tatangkain mo siyang saktan. Guran, hindi ka pa ba aamin sa iyong kasalanan? Siya ba talaga ang gumawa nito? Totoo yan. May lason sa pagkain. Siya ang pangunahing suspek. Walang hiya. Naglakas loob lasunin ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Dudurogin kita ng pino. Ginoong Gu, magsalita ka naman. Hindi ako naniniwalang sasaktan mo ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Wala nang dapat sabihin. Malinaw ang ebidensya. Hindi na ito maikakaila. Mahusay na plano. Masyado ko palang minaliit ang kawalang hiyaan ng pamilya Qin. Frame up lang to at napakagaling ng pagkakagawa nyo. Wala kang hiya. Gusto mo pang sirain ang pangalan ng pamilya Qin. Ikaw ang nagdala ng pagkain. Anong kinalaman ng pamilya Qin dito? Mga tauhan, hulihin ang mapangahas na kriminal na ito. Ngayon din. Sandali lang. Huwag mong kalimutan. Naglabas na si Chen Qinglan ng utos ng Wuzon. Sipa na ang pamilya Qin sa alyansang panlaban. Ikaw, Qin Wannian, anong karapatan mong mag-utos dito? Inilabas nga ang utos ng Wuzon, pero hindi pa ito epektibo. Ako pa rin ang ikalawa sa alyansang panlaban. Ayon sa alituntunin, kapag may nangyari sa dakilang mandirigmang Chen, ang pangalawang tao ang mamumuno sa alyansang panlaban. Ngayon ang ama ko ang pinakamataas. Siyempre siya ang dapat mamuno sa lahat. Mamumuno sa lahat? May kakayahan ba si Qin Wannian para doon? Huwag mo na itong alalahanin. Pumunta ka na lang sa Bartolina at pag-isipan ang susunod mong buhay. Sugod. Pinapayuhan kitang sumuko na nang mahinahon para hindi ka na masyadong mahirapan. Kung hindi, Guran, nababaliw ka na. Guran, alam mo ba ang ginagawa mo? Lumalaban ka sa batas gamit ang dahas. Lalo lang bibigat ang parusa mo. Guran, alisin mo agad ang marumi mong kamay. Bakit ba kayo kinakabahan? Guran, huwag kang padalos-dalos, kumalma ka. Siya lang ang kaisa-isang anak ng pamilya Qin. Guran, ano ang mga kondisyon mo? Maaari nating pag-usapan ito ng maayos. Ang pag-hostage mo kay Senyorito Qin ay lalo lang magpapahamak sa iyo. Guran, pag-isipan mong mabuti. Dapat sana ay tatapusin ka na lang namin agad. Pero kapag namatay si Senyorito Qin, hindi ka rin magtatagal. May 10,000 uri ng paraan si Matandang Qin para gawing impyerno ang buhay mo. Wala akong kahit anong interesa sa walang kwenta niyang buhay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong malaman mula sa kanya ang katotohanan sa pagkalason ni Chen Qinglan. Sa gitna ng araw, sa harap ng maraming tao, nalason si dakilang mandirigmang Chen. Pagkatapos kainin ang dinala mong pagkain, anong katotohanan pa ang gusto mo? Guran, huwag ka nang lumaban pa. Dahil dito ay kamumuhian ka habang buhay at susumpain ang buong mundo. Maaring magsinungaling ang isang tao pero hindi nagsisinungaling ang alaala sa pangyayaring ito. Ano nga ba ang papel ng inyong pamilya Qin? Malalaman din ng lahat ang totoo. Isang malaking biro. Nakikita mo ang alaala ng iba. Sandali, tila mayroon ngang isang lihim na sining na kayang sumilip sa alaala ng iba. Isang lihim na sining na sumisilip sa alaala. Ito kaya ay ang kamay ng kaluluwa? Sinasabing, napakahirap ng kondisyon para sa kamay ng kaluluwa. Ang mga nasa tuktok ng lakas lang ang makakaabot sa kaluluwa. Sa pilitang pagkuha ng alaala. Hindi lang yan. Narinig ko, napakalupit ng kamay ng kaluluwa. Ang mga nakuhanan ng alaala nito ay magiging tulala. Mukhang marami kayong alam sa kamay ng kaluluwa. Nang totoo. Tama, ang gagamitin ko ngayon ay ang kamay ng kaluluwa. Nagbibiro ka ba? Matagal nang nawala ang kamay ng kaluluwa. Narinig mo? Ang mga may lupit sa sining lang ang makakagamit ng kamay ng kaluluwa. Sino ka para gawin yan? Alam mo dapat ang bigat ng lupit sa sining sa iyong puso. Hindi ito para sa isang maliit na tagahatid ng pagkain. Kung natulad mo. Mga makitid ang isip nyo. Normal lang na hindi nyo maintindihan. Idilat nyo ang inyong mga mata at manood. Marunong ba talaga siya ng kamay ng kaluluwa? Imposible. Hinding-hindi. Isang tagahatid ng pagkain. Paano siya natuto ng teknik sa isip? Anak na Feng. Anak na Feng. Anak na Feng. Guran, ginawa mo ito kay anak na Feng. Hindi pa tayo tapos. Mag-alala ka na lang sa sarili mo. Ito ang alaala ni Qin Feng. Mga panauhin, panoorin nyo ng mabuti.
Hindi maaari. Tapos na nabuko na ang lahat. Paano niya nalaman ng sining, ang kamay ng kaluluwa? Kalokohan ito, Kinwan ni Ann. Sinaktan ng kagalang-galang na dakilang mandirigma. Pinagbintangan mo si Ginoong Gu. Ano ang iyong parusa? Malinaw na ang pamilya Qin ang may gawa nito. Nagawa mo pang magbaligtad sisi at binaligtad ako. Walang hiya. Ang mga taga-pamilya Qin ay talagang kahiya-hiya sa dakyan. Ang pamilya Chen at pamilya Qin ay magkaaway na? Huwag kayong magpanggap na mabuti. Gusto ni Chen Qinglan na ubusin ang pamilya ko. Napilitan lang ako. Wala akong kasalanan. Maawain ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Pinaalis lang ang pamilya Qin sa alyansang panlaban. Hindi niya kinuha ang inyong mga buhay. Ngunit ang ginagawa mo ngayon, ang siyang tatapos sa kinabukasan ng pamilya Qin. Kagalang-galang na Xiaomei. Nalason ang kagalang-galang na dakilang mandirigma. Pakiusap, mag-utos ka sa ngalan niya. Parusahan ang masama at purihin ang mabuti. Ayon sa alituntunin. Narito po. Akala niyo ba ay talo na ang pamilya Qin? Mga kagalang-galang na demonyong soberano, tulungan niyo kami. Kagalang-galang na demonyong soberano, tulungan niyo ang pamilya Qin. Kinwan niyan, mamamayan ka ng dakyan. Bakit kayo muyukod sa demonyong soberano mula sa labas ng hangganan? Ano naman kung dakian? Ano naman kung labas ng hangganan? Basta't makakabuti ito sa pamilya Qin. Mga kagalang-galang na demonyong soberano, tulungan niyo ang pamilya Qin. Paano mo gustong tulungan ka namin? Hinihiling ko sa inyo na pumatay ng walang awa at ubusin ang lahat ng narito. Kinwan niyan, nawawala ka na ba sa sarili? Gusto mong patayin ang lahat ng tao rito. Tama, gusto ko ngang ubusin ang lahat. Hahaha, gusto kong mamatay ang lahat ng tao rito. Para walang sino man sa mundo ang makaalam na may kinalaman ako sa pagkalaso ni dakilang mandirigmang Chen. Hahaha. Pagdating ng oras, papalit si matandang Qin sa pwesto ni dakilang mandirigmang Chen at magiging pinuno ng alyansang panlaban. At anong mapapala naming lahat dito? Kapag nakuha ko na ang titulong dakilang mandirigma, susuko ang dakian sa 4 na teritoryo. Lupa't bayad, kasal at buwis. Ibibigay ang lahat ng yaman para lang makuha ang inyong loob. Ha. Kinwan niyan, nagtataksil ka sa bayan. Nagpakahirap ang iba para lang matuloy ang rito ng pagsuko at pasukuin ang 4 na teritoryo sa dakyan, pero ikaw, Kinwan niyan, sa isang iglap ay ang interes ng bayan ay ibinenta mo ng buong buo, di ba? Huwag mong kalimutan, ang hindi makasarili ay parurusahan ng langit. Basta't yumaman ang pamilya, wala akong pakialam sa interes ng dakian. Balae, wag mo kaming kakalimutan sa pamilya Liu. Mga kagalang-galang na demonyong soberano, kumilos na kayo. Tutulungan ko kayo ng buong lakas para paghati-hatian ang dakian. Ha. Huwag na kayong umasa. Hindi sila makakagalaw. Huwag kang puro daldal dito. Hindi raw kikilos ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Huwag mong kalimutan kung bakit. Nandito ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Naglakbay sila ng napakalayo para lang ba sumuko. Umaasa kayo sa 4 na dakilang demonyong Panginoon. Pero mukhang nagkamali kayo ng inaasahan. Ang demonyong soberano ng 4 na rehiyon, bawat isa sa kanila ay nasa antas ng dakilang mandirigma. Maliban kay dakilang mandirigmang Chen, sa buong alyansang panlaban, wala kahit isang tao ang kayang tumapat sa demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Posible kaya na. Masyado ninyong pinalalaki ang lakas ng demonyong soberano ng 4 na rehiyon. Ang bastos mo, ang isang hampas lupang tulad mo ay nangangahas maliitin. Ang kagalang-galang na demonyong soberano. Bitawan mo ang marumi mong kamay. Hindi na ito matitiis pa. Kagalang-galang na demonyong soberano? Turuan niyo siya ng leksyon mamaya? Kagalang-galang na demonyong soberano, huwag na kayong mag-atubili, kumilos na kayo. Ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo. Ang mga kayamanan ng dakian ay nasa inyong mga kamay. Guran, kikilos na ang kagalang-galang na demonyong soberano. Katapusan mo na, ha. Bulag ka ba? Kagalang-galang na demonyong soberano. Masyado kang maingay. Sino ka sa akala mo? Nangangahas kang sigawan si Ginoong Gu. Mabuti. Ginoong Gu, maniwala kayo, lahat kami ay tapat na sumusuko at walang anumang masamang balak. Ginoong Gu, saksi ka sa katotohanan? Ikaw, kayo ay mga demonyong soberano. Bakit kayo lumuluhod sa isang tagahatid ng pagkain? Hangal. Tungkol sa lakas ni Ginoong Gu ay wala kang kaalam-alam? Ang kapangyarihan ni Ginoong Gu ay walang katulad. Isang tao na nagtatanggol sa bansa. Kami ay lubos na humahanga. Akala namin kapag kaming 4 na tao ay nagsama, ay kaya na naming talunin ang kahit sino.
Pero tinuruan kami ng leksyon ni Ginoong Gu. Hanggat narito si Ginoong Gu, ang dakyan ay mananatiling hindi malulupig. Ang rito ng pagsuko ngayong araw ay dahil talaga sa pagsisikap ni Guran. Matagal ko na itong sinabi sa inyo. Masyado nyo lang minaliit ang ibang tao. Hindi na kayo makakaasa sa mga demonyo ng 4 na teritoryo. Ano pa ang alas ng inyong pamilya Qin? Huwag na ninyo itong itago pa. Ilabas nyo na ang lahat. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Ang mamatay kasama ang isang dakilang mandirigma ay sulit na para sa aking pamilya Qin. Lapastangan, ibigay mo na sa amin ang lunas. Nagmamadali ka ba? Wala ring silbi iyan. Walang lunas para sa lason sa puso. Siguradong patay na siya. Ha ha ha. Hayop ka. Ha ha ha. Ha ha ha. Ihanda niyo na ang burol niya, kabaong at mga bulaklak, pati na ang mga abuloy. Ha ha ha. Magiging abala kayong lahat. Ubo-ubo. Ah ha ha ha. Ha ha ha. Tumahimik ka. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Kagalang-galang na dakilang mandirigma, may awa ang langit sa mabuti. Hindi siya mamamatay ng ganoon lang. Natawag ko na ang milagrosong manggagamot na San. Ang milagrosong manggagamot na San. Ang unang dakilang doktor ng Dakyan. Si San Jengrong na ang makabagong huatuo. Magaling ang milagrosong manggagamot, may kamay na nagpapagaling. Maililigtas niya si kagalang-galang na dakilang mandirigmang Chen. Anong klaseng doktor yan? Walang kahit anong gamot sa mundo ang makakalunas sa lason sa puso. Narito na ang milagrosong manggagamot na San. Ay, sige. Milagrosong manggagamot na San dito po. Sige. Dr. San, kumusta na ang lagay niya? Napakalubha ng kanyang kalagayan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito katinding lason. Naubos na ang lakas ni dakilang mandirigmang Chen. Wala na akong magagawa rito. Narinig niyo ba? Ha ha. Alam niyo na ang bagsik ng lason sa puso ng pamilya Qin? Wala nang pag-asa si Chen Qinglan. Sumuko na kayo. Ha 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 ha. Dapat lang kayong mamatay, pamilya Qin. Sisihin niyo si Guran. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapupunta sa ganitong sitwasyon ang pamilya Qin. At hindi ko gagawin ang lahat ng ito. Hindi ako ang pumatay kay Chen Qinglan, kundi siya. Sayang naman. Ang buhay ni Chen Qinglan ngayong araw ay ililigtas ko. Ginoong Gu, may paraan ka ba para iligtas ang kagalang-galang na dakilang mandirigma? Huwag mag-alala, nandito ako. Hindi siya mapapahamak. Guran, nakakatawa ang pagiging tanga mo. Akala mo ba talaga ang paggamot sa tao ay ganoon lang kadali? Talagang madali lang ito. Ibang mundo ito. Sana'y may respeto ka sa sining ng panggagamot. Marami nang nailigtas ang milagrosong manggagamot na San. Napakagaling niya. Kung siya nga ay walang magawa, ano pa ang magagawa mo? Guran, kakayahan ang kailangan sa paggamot, hindi ang puro salita mo lang. Ang paggamot ay pag-alis lang ng dumi, pagpapalakas ng buhay. Pareho lang ito sa sining ng pakikipaglaban. Ang tunay na dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban ay isa ring dakilang guro ng panggagamot. Napakayabang mo. Bakit ang dami mong sinasabi? Ipakita mo ang galing mo. Titingnan ko kung hanggang saan ang kaya mo. Kung kaya mo bang gamutin ang lason sa puso. Ha ha ha. Ha, ha. Guran, kapag hindi mo nailigtas si dakilang mandirigmang Chen, saan mo pa ilalagay ang mukha mo? Bakit nakatayo ka lang? Simulan mo na para mamangha kaming lahat at makita ang galing ng isang dakilang guro ng panggagamot. Napakalaki ng iyong kayabangan. Kapag oras na para patunayan ito, huwag kang aatras. Tapos na. Ha 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 ha. Akala ko naman ay may galing ka. Nagmamasahe ka lang pala. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ibang mundo ito. Marami ka pang dapat matutunan. Bakit kayo nagmamadali? Nagising ko na ang sigla ni Chen Qinglan.
Kulang sa 1 minuto. Lalabas na ang lahat ng lason sa katawan niya. Gagaling na siya pagkatapos. Ganito na ang sitwasyon. Matigas pa rin ang ulo mo. Hay naku, ako. 1 minuto ha? Sige, maghihintay ako rito. Titingnan ko lang kung talagang gagaling si Chen Qinglan. Ay, hindi na aabot ng 1 minuto. 3, Kuran, hindi ka pa ba napapahiya ng husto? 2. Sa tagal ko ng manggagamot. Ngayon lang ako nakakita ng hangal na tulad mo. 1. Dakilang mandirigma, gising ka Imposible. na. Walang lunas sa lason sa puso. Ito ay huling ningas lang. Hindi, imposible. Ang pulso ay maayos at malakas. Balanseng yin-yang. Walang anumang mali. Dakilang mandirigmang Chen. Siya ay magaling na. Ang matandang ito ay may mortal na mata. Hindi nakilala ang tunay na galing. Patawad sa aking kalapastanganan. Ikaw ang tunay na milagrosong manggagamot. Kagalang-galang na dakilang mandirigma. Ano ang gagawin sa mga basura ng lipunang iyon? Ang pamilya Qin at pamilya Liu ay talagang mapangahas. Lakas ng loob ninyong kalabanin ang dakilang ito? Ayon sa batas ng alyansa, dapat kayong parusahan ng mabigat. Kayong mga taksil sa bayan, hindi kayo palalampasin ng dakyan. Jinonggo, iniligtas niyo muli si Qinglan. Sisiw lang to. Dahil ibinigay mo ang iyong buong lakas para sa dakyan. Poprotektahan kita ng husto. Ginoonggo, ang taong katulad niyo ay dapat tandaan ang lahat ng mga anak ng dakyan at dapat hangaan. Nais kayong anyayahan ni Qinglan na maging banal na tagapagtanggol ng bansa? Pakiusap, huwag kayong tumanggi. Nasa ibaba pa ang sasakyan ko, kaya... Ginoonggo, wala nang mas babagay pa sa inyo sa titulong banal na tagapagtanggol ng bansa. Sige na nga. Bilang isang karaniwang mamamayan, tatanggapin ko ang tungkuling ito. Para sa dakyan, isang siglong payapa. Pagbati sa banal na tagapagtanggol ng bansa.